Meet Kelowny, the nonchalant nymph. Nung ini-announce ni Zeus at Hera ang tungkol sa kasal nila, sabi niya, "Hey, who cares? Magpapakasal na naman si Zeus? Hindi pa ba kayo napapagod na pabalik-balik na lang tayo sa Mount Olympus dahil lahat na lang halos ng babae ay pinakasalan niyan? Nakakapagod kaya? Tsaka, wala ako sa mood. Mas pipiliin ko na lang na manatili sa aking bahay at matulog na lang because tulog is life." Ang kasal ni Zeus at Hera ay maituturing na the grandest and the most significant event in Mount Olympus. Kaya naman gusto nila na lahat ng mangyayari doon ay dapat perfect. Inutusan ni Zeus si Hermes na mag-door to door, mag-house to house para mai-announce ang good news. Sabi niya, "Hermes ha, ikaw nang bahala, wala nang invitation card. Isa-isahin mo na sila para siguradong makakapunta sila. Sabihin mo sa kanila na kapag hindi sila nakadalo sa kasal namin, ay magagalit ako sa kanila. At lalong magagalit ako sa iyo, Hermes, kapag hindi mo ginampanan ang tungkulin mo bilang messenger of the gods. Kung napapagod ka dyan sa trabaho mo, mas maiging mag-resign ka na lang. If you don't like the system, get out." Sabi ni Hermes, wala naman po akong sinabing ganun. Tagal-tagal ko na nga pong nagtatrabaho sa inyo. Lahat ng pinag-uutos ninyo, ginagawa ko. Hanggang ngayon, messenger pa rin naman ako. Palibasa, sabi ng iba, close tayo, pero hindi naman ako yung bet mo para sa higher position. Charing. So ayun na nga, pinuntahan niya ang lahat para ma-inform sila tungkol sa kasal dahil ligtas ang may alam. Hanggang sa may nakita siyang bahay na malapit sa ilog. At nung sumilip siya, nakita niya ang isang nilalang na mahimbing na natutulog. Nakilala niya ito bilang si Kelowny. So kahit nasa mahimbing na pagkakatulog si Kelowny, ginising niya pa rin at sabi niya, "Kelowny, Kelowny, malapit na ang kasal ni Zeus ha, ipapaalala ko lang sa'yo, hindi ka pwedeng mawala sa event." Ito namang si Kelowny, pupungay-pungay pa, bagong gising at mabagal niyang sinagot si Hermes na, "Sige, pupunta ako." Sa isip-isip niya, "Storbo naman to, nakikitang natutulog ako. Tsaka kung sakaling nakakatamad lumabas ng bahay. Kung ang iwan tong bahay na to, tapos papupuntahin pa ako sa kasal na yan. Mas gusto ko pa matulog talaga." Pero syempre hindi niya sinabi kay Hermes yon. So dumating na nga ang araw ng kasal dahil nga bawal ang absent. Yung iba napilitang pumunta para lang masabi na present sila. Pero ang totoo ayaw nilang mag-file ng Form 6. Yung iba naman ginamit ang service credit, sinabi may sakit pero nasa ibang lugar pala. Charing. Sa wedding na iyon, present ang mga major Olympian deities, yung mga lesser gods, mga divine beings, mga nymphs, at pati na ang mga mortals, maliban sa isa. During the wedding, nilapitan ni Zeus itong si Hermes. Sabi niya, "Hermes, meron pa akong isang nymph na hindi nakikita rito. Mukhang hindi mo na-inform. Parang mas gusto mong parusahan kita dito. Hanapin mo kung sino yung nymph na nawawala dito." At dahil si Hermes ay natatakot na pagalitan o maparusahan ng mag-asawang Hera at Zeus, ay bigla niyang naalala kung sino itong nymph na ito. Dahil nung nag-a-announce siya, ito lang ang nymph na tila tamad na tamad sumagot at parang siya lang ang hindi na-excite sa announcement. Samantala habang ang ongoing ang kasal ni Zeus at Hera, si Kelowny ay nasa loob pa rin ng bahay niya, nasa kanyang bed at mahimbing na natutulog pa rin. Naisip niya kasi na imposible na ma-check yung attendance namin isa-isa, Sa dami ng mga nilalang na pupunta doon, imposibleng gawin nila yon. So tutulog na lang ako. Ito namang si Hermes nagmadaling pumunta doon sa malapit sa ilog at pinuntahan niya ang bahay ni Kelowny. At naabutan nga niya doon na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Kaya galit na galit niya itong sinaway. Sabi niya, "Kelowny, di ba sabi ko sa'yo, dapat pumunta ka sa kasal ni Hera at Zeus? Pinahanap ka kasi ikaw lang wala doon, ano ka ba?" Pero sabi ni Kelowny, "Oh, sige na, susunod na ako. Bigyan mo na lang ako ng 5 minutes. Kanina kasi naka-ready naman na ako On the way na dapat ako." Sabi ko, iidlip lang talaga ako. Hindi ko naman namalayan, nakatulog na pala ako. Pero wag kang mag-alala, Hermes, susunod na ako, promise. Sabi ni Hermes, sabi mo yan 5 minutes na lang Aantayin kita dun sa Mount Olympus. Nang makaalis si Hermes, ay natulog ulit siya. Tapos bigla siyang naalimpungatan. Sabi niya, "Ay, wait lang, naku, lagot. Late na ata ako, pero okay lang." Kaya tumayo siya sa kanyang higaan at dahan-dahan na naglakad na parang ang bigat-bigat ng kanyang katawan. Tapos pupungay-pungay pa yung kanyang mga mata. Antok na antok pa siya. Tamad na tamad pa siya. Sobrang bagal niyang kumilos. Ngayon, nung malapit na siya sa Mount Olympus, nakasalubong niya yung ibang guests na pauwi na. So, tinanong niya yung isa rito. Sabi niya,
Excuse me, tapos na po ba ang party doon? Sabi ng guest, hindi pa, ongoing pa nga eh. Ako kasi maaga akong uuwi. Dahil itong payong nadala ko ay may lamang pagkain. Nag-sharon ako. Wala kasi akong container kaya ito na lang payong ang pinaglagyan ko. Uuwi na ako kasi nakakahiya naman kapag nabisto ako. Charing. So naisipan ni Kelowny na okay, pabalik na ang mga guests. Ano pang gagawin ko doon sa Mount Olympus? Alangan namang tumuloy ako. Sino nang aabutan ko doon? At malamang sa malamang pagdating ko doon, wala nang pagkain. Di uwi na lang ako, matutulog na lang ulit ako. Pagkatapos ng kasal ay pinatawag nga itong si Hermes, nina Hera at Zeus. Katakot-takot na sermon ang inabot niya. Sabi ni Zeus, ikaw Hermes, kabilin-bilinan ko sa'yo. Isa-isahin mo yung mga guests. Siguraduhin mo kung makakarating sila sa kasal. Kulang tuloy yung ampaw. Charing. Ngayon, nagpaliwanag si Hermes na, ginawa ko naman trabaho ko. Pero sabi nitong si Hera, alam mo Hermes, huwag ka na magsinungaling, hindi ako naniniwala sa'yo. Siguro nung inutusan ka kung saan-saan ka pumunta. Ay, kilala ko yan si Kelowny, hindi niya magagawa yung binibintang mo. Na bad trip itong si Hermes. Sabi niya, akalain mo nga naman, ako na ang tumulong sa inyo, ginawan ko na kayo ng mabuti. Bandang huli, ako pang palalabasin ninyong sinungaling at masama? Kaya para makaganti, pinuntahan niya itong si Kelowny. Gigil siya. At lalo siyang nanggigil nang maabutan niya itong si Kelowny na mahimbing na natutulog, relax na parang walang problema, at para bang wala siyang naging atraso. So sinigawan siya ni Hermes, Kelowny! Naririnig ni Kelowny yung sigaw ni Hermes. Nagbibingi-bingihan siya. Sabi niya, andyan na naman yung istorbo. Kaya nagpatuloy siya sa kunwaring pagtulog na animo wala siyang naririnig. Inulit ngayon ni Hermes yung sigaw niya, Kelowny! Pero wala pa rin. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan ha? Kaya sa sobrang galit nitong si Hermes, binuhat niya ang buong bahay ni Kelowny at sabi niya, ayaw mong umalis dyan sa lungga mo ha? Etong sayo! Tapos hinagis niya sa ilog. Nung muling umahon si Kelowny, pasanan niya ang kanyang bahay. At nagbago na rin ang kanyang itsura. Transform pala kasi siya ni Hermes bilang isang tortoise. Tortoise. Can you say tortoise? Bravo! Charing. Dahil sa sobrang hiya ni Kelowny, nagtago na lamang siya at nagsimulang maglakbay kung saan-saan. Napadpad siya sa iba't ibang parte ng mundo, katulad ng grassland, ng disyerto, ng wetland, ibang islands, ganyan. Transforman itong si Hermes, si Kelowny bilang isang tortoise, hindi niya binago ang pagiging mabagal ni Kelowny. Dun sa mga nilakbay niyang lugar at pinagtaguan niyang lugar, dun siya nagpalaganap ng kanyang lahi. And by the way, Kelowny sa Greek ay nangangahulugang tortoise. So ayun ang kwento ni Kelowny, the nonchalant nymph. Another information nga po pala, bawal kong sabihin ito, pero si Kelowny ay kamag-anak ni Keboloy. Ang corny. Ayan.